Ang pangalan ko ay Anastasia o Ana sa maikli. Ako ay 42 taong gulang, isang freelance journalist mula sa Moscow. Kilala ako bilang isang taong sumusulat ng masakit na katotohanan at hindi natatakot magsalita kung anong bansa ang nananatiling nakalubog sa nakaraan. Noong nakaraang buwan, walang babala, binato ako ng aking editor ng isang misyon. Ana, sige, tingnan mo kung ano ang pinag-uusapan ng mundo. Tumawa ako sa isip ko, Pilipinas. Ang bansang isinulat ko noong 2018 na nananatili pa ring destinasyon ng mga murang turista, may magagandang dalampasigan, ngunit ang infrastruktura ay parang 2005 pa rin. Isang bansa na ang balita ay puno ng magulong politika, korupsyon, at isang pampublikong sistema ng kalusugan na tinitakasan ng mayayaman upang magpagamot sa Singapore. Agad akong sumagot sa editor, kung gusto mong patunayan ko na luma pa rin ito, pupunta ako. Lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport ng alas 3 ng umaga. Ang 1% na humidity ay humampas sa akin agad pagkabukas ng pinto ng eroplano. Ang amoy ng ulan na may halong piniritong pagkain ay umalpas sa aking ilong. Nagreklamo ako sa sarili ko. Pareho pa rin. Amoy ng mga night market sa Moscow tuwing tag-init, ngunit mas mainit at mas mahalumigmig. Habang naghihintay ng bagahe, binuksan ko ang telepono ko para magbasa ng balita. Nagpadala ng mensahe ang isang kaibigan kong mamamahayag mula sa St. Petersburg, mag-ingat ka Ana. Pumunta ako sa Maynila 10 taon na ang nakakaraan. Nakakamatay ang traffic. Malaki ang paliparan, pero magulo. Ngumiti ako at nag-type ng sagot. Makikita mo rin. Ngunit ang unang bagay na nagpahinto sa akin ay ang malaking karatula sa wikang Ruso sa labasan na nakasulat, Dobro Pazhalovat v Pilipinas. Ang Cyrillic na letra ay matingkad na asul at kumikinang na may nakasulat na mensahe sa Tagalog at Ingles sa ilalim. Kumunot ang noo ko. Ang paliparan sa Moscow ay wala man lang karatula sa Tagalog. Isang opisyal ng imigrasyon ang yumuko ng bahagya at bumati sa malinaw na Tagalog, magandang gabi po. Maligayang pagdating po. Nakakagulat ang linaw ng kanyang bigkas. Pagkatapos ay lumipat siya sa matatas na Ruso, passport, Pozhaluista. Inabot ko ang pasaporte ko, automatiko. Hindi pa kayang iproseso ng utak ko. Bakit mas mahusay magruso ang isang opisyal ng imigrasyon sa Timog Silangang Asya kaysa sa aking pagsasalita ng ilang salita sa Ingles? Pagkalabas ng checkpoint, sinundan ko ang mga karatula patungo sa bagahe. Ang sahig ng paliparan ay sobrang kintab kaya't masasalamin ang kisame. Isang maliit at puting robot ang tumakbo sa harap ko. Yumuko ito at nagsalita ng matinis na boses ng babae. Maaari po bang tumabi? Nagga-guide po ako ng pasahero. Sinundan ko ito ng tingin, nagtataka. Ang mga robot sa Sheremetyevo Airport sa Moscow ay madalas pang masira kaya't kailangan pang pulutin ng tao. Lumabas ang bagahe ko sa conveyor sa loob ng 15 minuto. Walang gasgas, walang nawawala. Naghintay ako minsan ng higit sa 3 oras sa Paris para mahanap ang bagahe ko. Habang naglalakad patungo sa taxi, nakita ko ang isang higanteng screen na nagpapakita ng impormasyon ng lahat ng flight, kabilang ang Ruso, at may isang maliit na icon na nakasulat, Real-Time AI Translation. Kinurot ko ang braso ko ng mahina. Hindi ito panaginip. Dumating ang taxing na book ko sa app sa loob ng 3 minuto. Ang driver ay yumuko at nagsalita ng malinaw na Ingles. Saan po kayo, ma'am? Ibinigay ko ang detalye ko. Tumango siya at pinindot ang isang pindutan sa screen. Agad na lumabas ang pamasahe, walang nakakahiya na tawaran. May nakahanda ring malamig na tubig at wet tissue para sa akin. Umupo ako at bumuntong hininga. Mas maganda pa rin kaysa sa taxi sa Moscow, sabi ko sa sarili ko, para maramdaman na mas mataas pa rin ako. Ngunit ng gabing iyon, sa hotel room sa Bonifacio Global City, nakatingin ako sa kisame, hindi makatulog. Ang utak ko ay paikot-ikot sa mga nakita ko. Ang karatula sa Ruso, ang robot na yumuko, ang opisyal na matatas magsalita ng wika ko. Napakabilis, napakalinis, at napaka-organisado, higit pa sa inaakala ko para sa Pilipinas. Alas 5 ng umaga. Binuksan ko ang laptop ko at tinipe ang pamagat ng unang artikulo. Dumating ako sa Maynila at may mali. Hindi ko pa alam na sa loob ng ilang araw, ang pangungusap na ito ang magiging pinakatumpak na hula sa aking karera bilang mamamahayag. Kinaumagahan, alas 5:30 ng umaga, ginising ako ng notification bell mula sa hotel app. Lumabas sa screen ang mensahe sa wikang Ruso.
Magandang umaga po, Anastasia. Handa na po ang almusal sa ika-42 Palapag, Tanaw, ang Pasig River. Kung gusto niyo po ng Russian menu, ipaalam lamang po sa loob ng 5 minuto at ihahatid po namin sa inyong kuwarto. Agad akong napaupo. Russian food sa hotel sa Maynila? Pinindot ko ang button ng borscht at pirog nang hindi nag-iisip. Pagkalipas ng 10 minuto, kumatok ang staff at inabot ang isang pilak na tray na may takip. Ang amoy ng beetroot at sour cream ay pumailan lang. Nagpatulo ng laway ko. Lahat ay tama ang init. Kasing sarap ng luto ng aking ina. Gusto ko halos maiyak. Pagkatapos ng almusal, nagpasya akong maglibot sa bayan. Ang una kong layunin ay patunayan na ang traffic sa Maynila ay nananatiling isang bangungot. Nag-book ulit ako ng taxi sa app. Ngumiti ang driver at nagsalita. Medyo traffic po ngayon, ma'am, pero aabot po kayo sa SM Mall of Asia sa loob ng 25 minuto. Lihim akong ngumiti ng mapang-uyam. 25 minuto sa Moscow. Aabutin na ako ng 45 minuto para lang makarating sa malapit na supermarket. Ngunit wala pang 2 minuto na umaandar ang sasakyan mula sa hotel, may pinindot ang driver sa screen. Lumiko ang kotse sa isang emerald green priority lane na may karatula, EV and AI commuter lane. Lahat ng sasakyan sa lane na ito ay electric, dumaraan ng mabilis, walang ingay ng makina. Agad na lumabas sa smart billboard sa tabi ng kalsada ang mensahe. Maligayang pagdating sa 2030 Metro Manila AI Traffic Management System. Kumukurap ako ng mariin. 2030? Ito ay 2025. Ngunit ang numero sa karatula ay mas moderno kaysa sa nakita ko sa Moscow. Sa buong biyahe, may mga maliliit na drone na lumilipad. Nagmo-monitor sa traffic. Kung may traffic jam, nagbibigay ng signal ang drone at nagbabago agad ang traffic light. Ngumiti ang driver. Noong una, siksikan talaga ma'am, pero noong 2026, nakipagtulungan ang gobyerno sa isang kumpanya ng teknolohiya ng Tsina at isang Pinoy startup para tapusin ang sistema na ito sa loob ng 18 buwan. Ngayon, nabawasan ng 68% ang traffic. Umupo ako ng tahimik, hindi makapagsalita. Nakababa ako sa MOA sa loob ng 22 minuto. Pagkalabas ng sasakyan, natulala ako sa harap ng mall na nakita ko lang sa larawan 10 taon na ang nakakaraan. Ngunit ngayon, hindi na ito ordinaryong mall. Ang buong dingding ng gusali ay isang malaking curved LED screen na nagpapakita ng isang luntiang palayan na tila nasa gitna ng Maynila. Isang mensahe ang lumitaw sa Ruso. Ang PM 2.5 ngayon ay 12 micrograms lamang. Maligayang bati. Agad kong kinuha ang telepono ko at chinek ang pollution app sa Moscow. Ngayon ay 17 micrograms. Agad kong isinara ang app, pakiramdam ko ay tinatawanan ako nito. Habang naglalakad papasok sa mall, nakita ko ang isang batang babae na nakasuot ng puting t-shirt, kausap ang isang robot na kasing taas ng tao. Ang robot ay nagsalita sa malambing na Tagalog. Gusto mo ang kulay asul na teddy bear, hindi ba bata? Sige, sasamahan kita. Pagkatapos, inakay ng robot ang bata. Ang ina ng bata ay nakatayo sa malayo. Nakangiti, walang pag-aalala. Sinundan ko sila nang hindi ko namamalayan. Dinala ng robot ang bata sa toy store, scan ang mukha ng bata, at kinuha ang tamang asul na teddy bear at ibinigay agad. Ang ina ay yumuko sa robot. Gumanti ng yuko ang robot at nagsalita. Malugod po akong naglingkod. Sana po ay maging masaya ka, bata. Nananatili ako doon, halos umiiyak, dahil ang eksenang ito ay mas kaaya-aya kaysa sa naisip ko para sa isang developing country. Nang hapong iyon, umupo ako sa isang Starbucks sa ika-8 palapag ng mall. Umorder ako ng kape gamit ang QR code. Ang automated coffee machine ay gumana gamit ang isang robotic arm na naglabas ng kape sa loob ng 42 segundo, tama ang init, walang mali. Binuksan ko ang laptop ko at Tiny P ang unang mensahe para sa araw na iyon. Ikalawang araw sa Maynila. At sinisimulan ko ng pagdudahan ang sarili ko. Nang gabing iyon, hindi na naman ako makatulog. Ang tunog ng electric train na dumaraan sa labas ng bintana ay hindi maingay, walang usok, mayroon lamang mahinang asul na ilaw na sumasalamin sa dingding na tila bumubulong, maligayang pagdating sa 2030 na akala mo ay 2005 pa rin. Hindi pa ako handang tanggapin, ngunit ang lamat sa pader ng aking paniniwala ay lumalawak na. Sa ikatlong araw, gumising ako na may kakaibang pakiramdam, tulad ng isang taong naglalakad sa isang tulay na nagsisimula ng gumalaw, ngunit tumatangging tanggapin na ito ay malapit ng gumuho.
Nagpasya akong gawin ang pinakamahusay na ginagawa ng isang mamamahayag na tulad ko. Patunayan na ang bansang ito ay luma pa rin. Binuksan ko ang Google Map at naghanap ng isang pampublikong ospital na ginagamit ng karaniwang Pilipino. Gusto kong makita ang mga larawan ng mahabang pila ng tao, ang mga pasyente na naiwan upang maghintay ng buong araw, ang larawan na isinulat ko 5 taon na ang nakakaraan. Ang Philippine General Hospital ang napiling target. Nag-book ako ng sasakyan sa app. Nagtanong ang driver ng may pag-aalala, "Pupunta po kayo sa PGH, ma'am? Umuulan po ngayon." Ngumiti ako ng mapang-uyam. "Oh, gusto kong makita ang ulan na bumabagsak sa mga pasyente na naghihintay sa labas." Ngunit nang lumiko ang sasakyan sa lugar ng ospital, ang larawan na inaasahan ko ay nawasak sa isang iglap. Walang taong nakaupo sa basang sahig, walang mga stretcher na nakapila. Mayroon lamang malalaking salamin na nakatakip sa buong emergency area. Sa loob, maliwanag ito tulad ng isang paliparan. Isang berdeng light sign ang nakasulat, "Average wait time today, 4 minutes 27 seconds." Bumaba ako sa sasakyan nang bahagyang nanginginig ang mga binti, naglalakad nang hindi alam kung ano ang ginagawa ko. Ang receptionist ay yumuko at nagtanong sa Ingles, "Anong karamdaman po ninyo o bibisitahin niyo po ba ang isang pasyente?" Agad akong sumagot, "Mag-obserba po ako. Isa po akong mamamahayag." Ngumiti siya at inabot ang isang tablet. Paki-scan po ng QR code para po sa observer's cue card. May mga journalist din po kaming galing Japan at Korea ngayon. Pagkalipas ng 3 minuto, nakasuot ako ng light blue gown, sumusunod sa isang batang nurse na nagpakilala sa sarili bilang Ate Beth. Dinala niya ako sa emergency room. Ang nakita ko ay nagpakalimot sa akin ng paghinga. Malawak ang silid, walang masangsang na amoy ng disinfectant. May mga maliliit na drone na lumilipad sa ulo ng bawat pasyente, nagpapakita ng real-time na data ng pulso, presyon ng dugo at oxygen level. Ang mga doktor ay nakasuot ng AR glasses, naglalakad ng hindi kailangang magtala ng kahit ano sa papel. Lahat ng data ay direktang ipinapadala. Dati po, siksikan ang silid na ito, bulong ni Ate Beth. Pero noong 2026, nagsimula kaming gumamit ng AI triage system. Ang mga critical case po ay dinadala sa operating room sa loob ng 7 minuto. Ang mga karaniwang pasyente, hindi po hihigit sa 15 minuto ang hintay. Sinundan ko siya sa isang sulok ng silid. May isang batang lalaki na mga 10 taong gulang ang nakaupo sa kama. Ang kanan niyang binti ay may manipis, puting plaster cast. Ngumiti ang bata at nagsalita sa Ingles. "Nadulas po ako sa skateboard kaninang umaga. 2 bali po ang braso ko. Pero prinint po ng doktor ang cast ko sa loob ng 10 minuto. Hindi na po masakit ngayon." Tiningnan ko ang cast. Manipis ito tulad ng papel, ngunit matibay at breathable. Prinint ito mula sa isang 3D printer na nakatayo sa tabi ng kama. Wala pang 10 minuto. Ngumiti si Ate Beth at nagpatuloy. "Hindi po aabot sa 100,000 pesos ang presyo ng makinang ito. Mayroon na po nito sa lahat ng pampublikong ospital sa Maynila." Umalis ako sa silid na iyon nang nanghihina ang mga binti, walang laman ang utak. Pabalik sa hotel, binuksan ko ang telepono ko at nag-type ng mensahe sa editor. Sa tingin ko, nababaliw ako o baka matagal na akong nabulag. Nang gabing iyon, umupo ako sa balcony ng kwarto, tinitingnan ang maliwanag na ilaw ng Maynila na tila isang lungsod sa hinaharap. Ang tahimik na electric train, ang delivery drone na lumilipad sa labas ng bintana, at ang billboard na nakasulat, "Pilipinas 5.0. Hindi kami nauna, pero mas mabilis kaming tumakbo." Itinaas ko ang baso ng wine, bumulong sa sarili ko. Sa kauna-unahang pagkakataon, ayaw kong maniwala sa nakikita ko. Ang pader ng paniniwala na binuo ko sa loob ng 10 taon ay gumuho ngayong araw, walang natirang bato. Hindi ko pa alam kung ano ang mangyayari sa loob ng 7 araw, ngunit ang alam ko, dumating ako sa Maynila bilang isang taong sigurado na alam niya ang lahat. Ngunit uuwi ako sa Moscow bilang isang taong nagsisimula palang matuto mula sa zero. Sa ika-4 na araw, ginising ako ng isang email. Ang paksa, imbitasyon sa mga banyagang mamamahayag na bumisita sa PGH, Project Lunas 2030. Ang nagpadala, Department of Health, Philippines. Nag-click ako sa link nang hindi nag-iisip at agad akong napaupo. Ang larawan sa website ay ang PGH na nakita ko sa mga lumang larawan 10 taon na ang nakakaraan. Ngunit ngayon,
Ito ay naging isang skyscraper na asul na salamin na may mga drone na nakapila sa bubong. Ang mensahe ay nakasulat. Ang unang smart hospital sa Timog Silangang Asya na gumagamot ng pasyente gamit ang AI, higit sa 70% ng mga doktor at walang pasyenteng naghihintay ng higit sa 9 minuto. Tumawa ako ng malakas. Propaganda! Agad kong pinindot ang accept invitation. Pupunta ako upang patunayan na ito ay isang panloloko. Alas, 10 ng umaga, isang puting van ang sumundo sa akin sa hotel. Sa loob may 3 pang journalist mula Japan, Korea at India. Lahat ay tahimik, tila pupunta upang makita ang isang imposible. Pagpasok sa hospital ground, nakita ko ang isang higanteng karatula. Today, 4,827 patients treated. Average wait time, 6 mins, 11 seconds. Deaths, 0. Ang mga numero ay nagbabago ng real time. Lumunok ako. Ang direktor ng ospital ay isang babae, nasa maagang 50s, na nagngangalang Professor Dr. Vilaywan. Yumuko siya at nagsalita sa Ingles na may Oxford accent. Maligayang pagdating sa ospital kung saan ang AI ang pangunahing doktor at ang tao ang puso. Dinala niya kami sa Central Control Room. Ang lahat ng 4 na dingding ay malalaking screen na nagpapakita ng real-time na data ng lahat ng pasyente sa ospital. May isang kumikislap na pulang tuldok, babaeng pasyente, 68 taong gulang, arrhythmia, sabi ng AI sa malambot na boses ng babae. Ipadala ang team sa room 1288. Inaasahang makakarating sa loob ng 42 segundo. Nakita namin ang footage mula sa drone camera. Ang medical team ay tumakbo kasama ang isang life support robot. Ang catheter ay ipinasok gamit ang isang robotic arm na mas tumpak kaysa sa daliri ng tao. Lahat ay natapos sa loob ng 4 minuto at 28 segundo. Ang pasyente ay bumalik sa normal na pulso. Tumingin sa amin si Professor Santiago. Dati po, kailangan naming maghintay ng 3 araw para sa resulta ng lab. Ngayon, nababasa ng AI ang resulta ng dugo mula sa isang patak sa loob ng 25 segundo at nagbibigay ng gamot na tumutugma sa genetics ng bawat pasyente. Nagtanong ang Japanese journalist nang nanginginig ang boses, paano naman po ang mga human doctor? Ngumiti siya. Ang mga human doctor po ay hindi nawawala. Lumipat lang sila sa pinakamahalagang punto, ang paghawak sa kamay ng pasyente at pagsasabi sa kanila na hindi sila nag-iisa. Itinaas ko ang kamay ko nang hindi ko namamalayan. Paano naman po ang mahihirap? Totoo po bang libre ang paggamot? Tumango siya. Universal healthcare po. Binawasan ng AI ang gastos ng 14%. Noong nakaraang taon, ginamot namin ng libre ang 12,000 pasyente ng stage 4 cancer. Nakatayo ako ng tahimik. Iniisip ang aking ina na namatay sa cancer sa Moscow 10 taon na ang nakakaraan. Ang gastos sa paggamot ay napakamahal kaya't halos bumagsak ang pamilya namin. Nang hapong iyon, humiling ako na pumasok sa cancer patient's room. Isang matandang lalaki ang nakaupo sa kama, nakangiti. Nakakapagsalita siya ng kaunting Ingles. May stage 4 lung cancer po ako. Sabi ng doktor, 6 na buwan na lang. Pero nagbigay ang AI ng bagong gene therapy. Ngayon, normal na po akong humihinga at hindi ako gumastos ng isang kusing. Hinawakan niya ang kamay ko at nagsalita, "Salamat po sa Diyos at salamat po sa Pilipinas." Umalis ako sa silid na iyon, na tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha. Sa kauna-unahang pagkakataon sa aking buhay bilang mamamahayag, umiyak ako sa harap ng isang pasyente. Nang gabing iyon, sinimulan kong isulat ang unang tunay na artikulo. Ang pamagat, isinulat ko na ang Pilipinas ay nasa 2005 pa rin, ngunit ngayon, nakaupo ako sa 2030 at pakiramdam ko ay kagigising ko lang mula sa isang koma. Pinindot ko ang publish ng alas 3 ng umaga. Sa loob ng 1 oras, umabot sa 100,000 ang views. Ang mga komento mula sa mga Ruso ay bumaha. Kasabihan, binili ka ng pera, traidor. Isinara ko ang computer at tumingin sa labas ng bintana. Ang ilaw ng Maynila ay nanatiling maliwanag. Tila sinasabi sa akin, maligayang pagdating sa katotohanan na mas masakit kaysa sa isinulat mo. Sa ika-5 araw, ginising ako ng telepono na hindi tumitigil sa pag-vibrate. Ang screen ay puno ng pulang notification. Ang mga kaibigan kong journalist mula sa Moscow ay nagtag sa akin sa group chat. Ana, nababaliw ka na ba? Isinulat mo na ang Pilipinas ay 2030? Magkano ang ibinayad sa iyo ng mga Pilipino?
Ang mga komento sa ilalim ng artikulo ko ay naging isang battlefield. Mamamahayag na Ruso na nagbebenta ng bansa. Bumalik ka at gamutin ang nanay mong namatay dahil sa sistema ng kalusugan ng Russia bago ka magsalita. May mga mahihirap pa rin kumakain ng murang pagkain sa gilid ng kalsada sa Pilipinas. Bulag ka ba? Ang huling salita ay tumama sa aking puso. Oo, bulag ako. Hindi ko pa nakita ang kahirapan na isinulat ko. Nagpasya akong hanapin ito mismo. Alas, 3 ng hapon, sumakay ako sa MRT. 3, walang taong nakatayo ng siksikan, walang amoy ng pawis. Bawat upuan ay may sensor. Kung may buntis o matanda na pumasok, ang upuan ay automatikong magiging kulay rosas at ang nakaupo ay agad na tatayo ng hindi nagsasalita. Bumaba ako sa Quiapo Station, isang lugar na sinasabi ng Google na nananatiling isang luma at mahirap na komunidad. Agad na umalpas ang amoy ng pagkain, lumpia, pansit, kare-kare, taho. Nakatayo ako sa harap ng isang maliit na eskinita na puno ng mga street food cart. Basa ang sahig mula sa ulan kaninang umaga. Ang nagtitinda ay isang babae, mga 50 taong gulang, nakasuot ng matingkad na kulay rosas na apron. Sa harap ng stall, may QR code na nakasulat, "Scan para sa health certificate mula sa DOH." Huling update, 11 minutes ago. Kumunot ang noo ko. Street food na may real-time na sistema ng kalinisan? Ang tindera ay yumuko at ngumiti ng malaki. "Kain po kayo ng lumpia? Bagong luto po." Tumango ako nang hindi ko namamalayan. Kumuha si nanay ng sariwang hipon mula sa isang refrigerator na may UV sterilizer. Ang electric wok ay smart, nag-adjust ng temperatura ng automatiko. Ang wrapper ng lumpia ay direktang galing sa isang farm sa Batangas kaninang umaga. Pagkalipas ng 3 minuto, isang plato ng mainit na lumpia ang nakalagay sa harap ko, sobrang bango. Ang una kong kagat ay nagpahinto sa akin. Ito ang pinakamasarap sa aking buhay. Inabot ni nanay ang telepono niya. "Scan po para magbayad ineng o pwede ring face payment." Nag-scan ako ng QR code. Ang presyo ay 60 pesos, mga 50 rubles, 3 beses na mas mura kaysa sa isang hotdog sa Moscow. Habang kumakain, ngumiti si nanay at nagsalita, "Dati, 300 servings lang ang naibebenta ko. Takot ang mga customer na marumi. Noong 2026, binigyan kami ng district ng libreng sanitation scanner. May AI camera na nagche-check ng langaw, bakterya, temperatura. Kung below standard, automatikong isasara ng sistema ang stall, kaya't nagtitiwala ang mga customer. Ngayon, 1,200 servings ang naibebenta ko araw-araw. May pera ako para pag-aralin ang anak ko para maging doktor." Tumingin ako sa paligid. Bawat stall ay may parehong QR code. May mga maliliit na drone na lumilipad, nagche-check ng kalinisan bawat oras. Ang mga bata sa eskinita ay nakasuot ng malinis na school uniform, naglalaro ng hindi takot sa sasakyan dahil ang kalsada ay isang smart street na automatikong bumabagal kapag may bata. Kinuha ko ang litrato ng lahat. Sumulat ako ng maikling caption, "Street food na mas malinis kaysa sa sarili kong kusina sa Moscow." Pinindot ko ang post. Pagkalipas ng 10 minuto, nag-init ang telepono ko. Tumawag ang editor ko ng galit. "Ana, ito na ang huling babala ko. Bukas, dapat mayroong artikulo tungkol sa nakatagong katotohanan ng Pilipinas. Kung hindi, putol na ang relasyon natin." Nakatayo ako sa gitna ng Quiapo. Isang malamig na hangin ang umihip. Yumuko si Nanay Lumpia bilang paalam. "Bumalik ka ulit bukas, ineng." Ginantihan ko ang yuko ng hindi ko namalayan at naglakad pabalik sa istasyon ng train. Nang gabing iyon, umupo ako sa harap ng computer hanggang alas 4 ng umaga. Nag-type at nag-delete, nag-type at nag-delete. Wasak ang utak ko sa pagitan ng dalawang boses. Ang boses ng Moscow na nagsasabing kailangan kong bumalik na may brutal na katotohanan at ang boses ng Maynila na bumubulong, "Ang tunay na katotohanan ay nasa harap mo na." Hindi ko pa alam na sa loob ng 3 araw, magbabanggaan ang dalawang boses na ito at halos wawasakin ang aking karera bilang mamamahayag. Ngunit ang alam ko, ang lasa ng 60 pesos na lumpia ni nanay ay mas nagpabago sa akin kaysa sa anumang artikulo na isinulat ko. Sa ika-6 na araw, ginising ako ng malakas na katok sa pinto. Alas 7 ng umaga. Inabot ng hotel staff ang isang puting sobre. Sa loob, isang piraso ng papel lamang, printed sa madilim na pulang letra, "Anastasia, kailangan ka naming magbalik sa Russia bukas, alas 8 ng umaga."
Ang aming kontrata bilang freelance journalist ay nagtatapos na. Ang dahilan, pagsisinungaling sa katotohanan at pagpapababa ng imahe ng Russia. Good luck, lagda ng editor-in-chief. Nanginginig ang kamay ko, kaya't nahulog ang sobre sa sahig. Ang 3 taon na binuo kong reputasyon, ang malaking kontrata sa isang pambansang news agency, ang natitirang ipon lahat ay mawawala sa isang iglap. Umupo ako sa sahig ng kuwarto. Ang telepono ay hindi pa rin tumitigil sa pag-vibrate. Daan-daang mensahe mula sa mga dating kaibigan at kasamahan. Ana, nagbenta ka na ba sa mga Pilipino? Ang nanay mo ay mahihiya na makita ang ginagawa mo. Bumalik ka at gamutin ang mga pasyente ng cancer na naghihintay na mamatay sa Moscow bago ka magsalita. Ang salitang nanay ay nagpaiyak sa akin ng malakas. Ang nanay ko na namatay dahil walang pera para sa paggamot. Sumulat ako ng mga artikulo na nagmumura sa bawat developing country para lang maramdaman ko na mas mahusay ang Russia. Ngunit ngayon, minumura ako gamit ang parehong salita na ginamit ko. Binuksan ko ang laptop upang sumulat ng artikulo bilang depensa. Nag-type ako ng pamagat, ang mga bagay na itinatago ng Pilipinas, ang katotohanan na hindi nakita ng mundo. At doon ako huminto dahil alam ko na kung magpapatuloy ako, kailangan kong magsinungaling sa sarili ko sa pinakamalaking paraan sa aking buhay. Umalis ako sa hotel nang hindi alam kung saan pupunta. Sumakay ako sa LRT patungong South. Habang nasa biyahe, nakita ko ang isang malaking billboard, ang Milagro ng Perlas Exhibition 2025. Magbubukas ngayon sa SM Mega Mall. Agad akong bumaba sa istasyon. Sa loob ng exhibition, siksikan ang mga Pilipino at dayuhan, ngunit walang ingay, walang tulakan. Lahat ay nakasuot ng AR headset na automatikong nagtatranslate. Naglakad ako nang hindi ko namalayan. Ang exhibition ay nahati sa mga zone. Zone 1. Mula 2015 hanggang 2025, 10 taon na hindi nakita ng mundo. Mga lumang larawan 10 taon na ang nakakaraan. Traffic, baha, pasyenteng naghihintay sa pila. Bagong larawan, malinis na lungsod, 10 train line, smart hospital. Zone 2. Ang maliliit na tao na gumawa ng milagro. May video ni Nanay Lumpia na kinainan ko kahapon. Ngumiti si nanay at nagsalita sa video. Mula the landang servings sa isang araw, naging 1,200 na. Ang anak ko ay magiging doktor na, walang gastos. Nakatayo ako doon, umiiyak. Isang dalagita ang lumapit sa akin, mga 15 taong gulang, nakasuot ng puting t-shirt, nagsasalita ng Ingles na may malambot na Pinoy accent. Umiiyak po ba kayo, ate? Tumango ako nang hindi nagsasalita. Inabot niya sa akin ang wet tissue at nagpatuloy. Nakita ko po ang video niyo sa YouTube. Sabi niyo po, ang Pilipinas ay 2005 pa rin. Pero gusto ko pong magpasalamat dahil nakita niyo na po mismo. Yumuko siya at umalis. Umupo ako sa sahig sa gitna ng exhibition. Hindi ako tiningnan ng mga tao sa paligid ng may pagkasuklam. Sa halip dahan-dahang lumapit ang mga tao, nag-aabot ng tubig at tissue. Walang nagtanong kung sino ako. Walang nagkuha ng litrato. Mayroon lamang mainit na katahimikan. Nang gabing iyon, bumalik ako sa hotel na wasak ang puso. Binuksan ko ulit ang laptop, binura ang lahat ng file ng depensa at sinimulang i-type ang bagong artikulo. Pamagat, ako si Anastasia. Isinulat ko na ang Pilipinas ay nasa 2005 pa rin. Ngayon, umiiyak ako sa gitna ng Maynila dahil nalaman ko lang na ang taong nasa 2005 pa rin ay ako. Pinindot ko ang publish ng 2:00 ng umaga, wala nang pakialam kung ano ang mangyayari. Sa loob ng 1 oras, ang artikulo ay na-share ng higit sa 500,000 beses. Ang mga komento mula sa mga Pilipino ay bumaha. Maligayang pagdating sa katotohanan, Ate Ana. Salamat po sa lakas ng loob na magsalita. Halika po, maghapunan tayo bukas. Samantala, patuloy ang pagmumura sa akin ng mga Ruso. Ngunit sa pagkakataong ito, nakangiti ako. Dahil alam ko na, ang pagkawala ng lahat para sa katotohanan ay mas sulit kaysa sa pagpapanatili ng lahat sa pamamagitan ng kasinungalingan. Kinaumagahan, 7 ng araw, ang telepono ko ay hindi pa rin tumitigil sa pag-vibrate. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito mga pagmumura. Ang unang mensahe ay mula sa isang hindi kilalang Philippine number. Ate Ana, ako po si Maya, 4th year student sa UP. Umiyak po ako pagkabasa ng artikulo niyo. May flight po kayong pabalik sa Moscow bukas ng hapon, di ba? Maaari po ba tayong magkita? May mahalaga po akong sasabihin.
Sumagot ako gamit ang nanginginig kong mga daliri. Oo, magkita tayo sa hotel lobby, alas 9 ng umaga. Sa hotel lobby, isang maliit na dalagita, mahaba ang buhok, nakasuot ng puting student uniform, ay nakatayo na at yumuyuko mula sa malayo. Lumapit siya at agad na nagsalita, Ate Ana, nagkaisa po kaming mga kaibigan ko. Hindi po namin kayo papayagan umuwi ng mag-isa. Nalilito ako, hindi makapagsalita. Inabot niya ang isang tablet. Ang screen ay isang bagong page na may pangalang Welcome Ana, Stay with us. Ang donation sa loob ng 7 oras at 4 minuto ay umabot na sa $12,000. Mahigit 50,000 ang komento. Ate Ana, dito na lang po kayo sa Pilipinas. Kailangan namin ng taong may lakas ng loob na magsalita ng katotohanan. Sapat na po ang perang ito para mabuhay kayo sa Maynila sa loob ng 2 taon nang hindi nagtatrabaho. Tutulungan po namin kayong humanap ng matitirhan, trabaho at kaibigan. Umupo ako sa sofa, tumutulo ang luha. Dahan-dahang yumuko si Maya at niyakap ako. Ayaw po ng mga Pilipino na may masamang magsabi tungkol sa aming bansa. Pero mas gusto namin ang taong may lakas ng loob na magsalita ng katotohanan. Hindi po kayo nagkamali na nagkamali. Ang nag-iisa nyo lang pong pagkakamali ay nagkaroon kayo ng lakas ng loob na sabihin ito. Nang hapong iyon, maraming Pilipino ang dumating upang makita ako sa hotel. Si Nanay Lumpia mula sa Quiapo ay nagdala ng isang palayok ng lumpia para sa akin, libre. Nagpadala ng mensahe ang doktor mula sa PGH. Kung gusto mo pang sumulat tungkol sa ospital, handa kaming magbigay ng lahat ng impormasyon. Ang batang lalaki na nabali ang braso mula sa ospital ay nagpadala ng isang video. Ate Ana, nakakalakad na po ako. Salamat po at dumating kayo. Nang gabing iyon, kinansela ko ang flight ko pabalik sa Moscow at umalis sa hotel na may isang bagahe lamang. Dinala ako ni Maya at ng kanyang mga kaibigan sa LRT, patungo sa isang maliit na apartment sa Katipunan. Ang upa sa unang buwan ay binayaran ng donation. Ang may-ari ng kwarto ay isang lalaking 70 taong gulang. Yumuko siya at nagsalita, Maligayang pagdating sa iyong bagong tahanan, Ineng. Ito ay inuupahan sa mga Pilipino na umuwi mula sa ibang bansa. Sabi niya, ang bayan ay hindi iniiwan ang sinumang nagmamahal sa katotohanan. Nang gabing iyon, nakatayo ako sa balcony ng aking bagong kwarto. Tinitingnan ang ilaw ng Maynila na dating malamig sa aking paningin. Ngunit ngayon ay mainit na tila yakap. Binuksan ko ang telepono at isinulat ang huling status bago matulog. Inakala ko na mawawala ang lahat sa akin. Ngunit sa huling 72 oras, ibinigay sa akin ng Pilipinas ang lahat ng wala ako. Tunay na trabaho, tunay na tahanan, at tunay na puso. Ako si Anastasia, at ito ang araw na isinilang ako ulit sa 2030 ng Maynila. Pinindot ko ang post at isinara ang telepono. Ang tunog ng train sa ibaba ay hindi na ingay. Ito na ang hininga ng lungsod na nagsasabi sa akin, maligayang pagbabalik sa bahay. Nang gabing iyon 8 ng araw, bumuhos ang malakas na ulan sa buong Maynila. Nakaupo ako sa balcony ng aking bagong kwarto sa Katipunan. Isang kidlat ang kumislap at agad na nagdilim, tulad ng aking puso sa loob ng 32 taon. Nagpadala si Maya ng mensahe, Ate Ana, free po ba kayo ngayong gabi? Gusto ko po kayong dalhin sa lugar na nagpabago sa akin 4 na taon na ang nakakaraan. Alas 11 ng gabi, ang electric motorcycle ni Maya ay nakaparada sa ibaba. Kaming dalawa ay nakasuot ng matingkad na dilaw na raincoat, humaharurot sa gitna ng ulan patungo sa Quezon Bridge. Sa ilalim ng tulay, may maputing-puting ilaw mula sa mga paper lantern. Daan-daang tao ang nakaupo sa paligid sa basang sahig. Walang nagbigay pansin sa ulan. Lahat ay nakikinig sa isang matandang lalaki o tintong taong gulang na nagsasalita sa isang lumang mic. Ako, si Lolo Ambo, sabi niya. Noong 2011, lumubog ang bahay ko sa malaking baha. Akala ko hinding-hindi na babangon ang Pilipinas. Pero ang mga batang ito, mga college student na wala pang 20 taong gulang ay sumakay sa isang bangka na gawa sa balat ng niyog at sinagip ako ng alas 3 ng umaga. Binigyan nila ako ng isang supot ng bigas at sinabi, Lolo, tinulungan ka namin ngayon. Bukas, tulungan mo naman ang iba. Noon ko unang naintindihan ang salitang bayanihan. Ang buong grupo ay tahimik. Mayroon lamang tunog ng ulan na tumatama sa yero. Bumulong si Maya sa tainga ko. 4 na taon na ang nakakaraan. Pareho po ang naisip ko sa inyo, ate. Akala ko,
Umuunlad ang mundo dahil sa pera, dahil sa matataas na gusali, dahil sa teknolohiya. Pero nang umupo ako rito, nakita ko si Lolo Ambo na yumuko sa college student na tumulong sa kanya at ang bata ay gumanti ng yuko. Walang sino man ang nag-isip na mas mataas siya. Naintindihan ko noon na ang tunay na pag-unlad ay hindi ang pagkakaroon ng pinakamatalinong AI, kundi ang pagkakaroon ng puso na hindi nang iiwan. Kumidlat ulit. Nakita ko ang mukha ng lahat sa ilalim ng ilaw. Mga college student, matatanda, mahihirap, mayayaman, lahat ay nakaupo ng pantay-pantay. Walang sino man ang nagpapataas ng sarili. Umiyak ako nang hindi ko namalayan. Ang ulan at luha ay naghalo. Niyakap ako ni Maya ng mahina sa balikat. Ate Ana, wag po kayong magmadali na intindihin ang lahat sa isang gabi. Pero ngayong gabi, nakita nyo na po, di ba? Ang 2030 na sinasabi nyo, hindi po ito nasa makina. Nandito po ito. Itinuro niya ang dibdib niya. At pagkatapos ay ang dibdib ko. Nang gabing iyon, umupo ako at nakinig sa mga kwento hanggang umaga. Mga kwento ng mga ulila na nagtapos bilang doktor dahil sa scholarship mula sa mga estranghero. Mga kwento ng tindera ng pansit na nagpaaral ng kanyang anak sa ibang bansa gamit ang 15 pesos sa isang araw. Mga kwento ng engineer na nagbitiw sa isang kumpanya sa Amerika upang bumalik at gumawa ng train para sa mga Pilipino. Lahat ng kwento ay nagtapos sa parehong pangungusap dahil hindi kami nang iiwan. Alas, pinong ng umaga, tumigil ang ulan. Ang unang sinag ng araw ay tumama sa Pasig River. Yumuko ako kay Lolo Ambo. Yumuko siya pabalik at ngumiti ng malaki. Maligayang pagbabalik sa bahay, Ineng. Ngumiti ako habang umiiyak. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na. Ang universal truth na matagal ko nang hinahanap ay hindi ang kadakilaan. Hindi ito sinusukat ng matataas na gusali, kundi ang tunay na pag-unlad ay nangyayari lamang kung walang sinuman ang maiiwan at ang Pilipinas ay hindi sumusunod sa sinuman, kundi nangunguna sa sarili nitong paraan sa pamamagitan ng pusong hindi tumitigil sa pagbabahagi. Sa ika-9 na araw, ginising ako ng pakiramdam na hindi ko pa nararanasan magaan ang puso at puno. Ang telepono ay may bagong mensahe mula kay Maya. Ate Ana, alas 2 ng hapon, iniimbitahan po kayo ng UP Kolehiyo ng Komunikasyon na maging guest speaker. Ang paksa, banyagang mamamahayag at ang paghahanap ng katotohanan sa panahon ng AI. Hindi na po kayo kailangang maghanda ng slide. Magsalita lang po kayo ng nakita nyo. Agad akong sumagot. Pupunta ako. Alas 2 ng hapon, siksikan ang lecture hall ng UP Kolehiyo ng Komunikasyon. Daan-daang student ang may hawak na maliliit na karatula na nakasulat, "Salamat sa lakas ng loob na magsalita ng katotohanan." Naglakad ako sa stage ng walang script. Ang mic sa kamay ko ay mas mabigat kaysa dati. Magandang hapon po. Ako si Anastasia. 10 araw na ang nakakaraan. Pumunta ako sa Pilipinas upang patunayan na luma pa rin ito. Ngayon, nakatayo ako rito upang sabihin sa inyo na ako ang pinakaluma sa silid na ito. Ang tawa ay umingay at agad na tumahimik. Ikinuwento ko ang lahat. Mula sa karatula sa Ruso sa Naya, ang 60 pesos na lumpia ni Nanay sa Quiapo, ang ospital, kung saan ang AI ay doktor, ngunit ang puso ay tao, at ang gabing umuulan sa ilalim ng Quezon Bridge. Tumigil ako at sinabi ang pangungusap na matagal ko nang inensayo sa isip. Nagpasya na po ako. Hindi po ako babalik sa Russia. Mananatili ako rito upang matuto, upang patuloy na sumulat ng katotohanan at upang maging tulay sa pagitan ng mga taong katulad ko at ng Pilipinas na kakadiskubre ko lang. Ang palakpakan ay umalingaw-ngaw kaya't umalog ang silid. Isang student ang nagtaas ng kamay at nagtanong, "Ano po ang una ninyong gagawin?" Ngumiti ako at agad na sumagot, "Bukas, magpapalista ako para mag-aral ng Tagalog sa UP at magbubukas ako ng bagong blog na pinamagatang Mula 2005 tungo sa 2030. Talaarawan ng isang bulag na mamamahayag. Bawat artikulo ay isusulat sa Tagalog at Ruso upang mabasa ng mga Ruso ang katotohanan mula sa bibig ng taong pinakaayaw sa Pilipinas at upang makita ng mga Pilipino na kahit ang taong pinakanagdududa sa atin ay maaaring magbago kung hindi natin sila iiwan." Muling umingay ang palakpakan, mahaba at tumulo ang luha ko. Pagkatapos ng kaganapan, lumapit si Maya na may hawak na puting sobre. Regalo po ito mula sa aming lahat. Sa loob,
isang honorary student ID ng UP at isang susi ng libreng student housing sa loob ng 1 taon kasama ang maikling sulat, maligayang pagdating sa iyong bagong pamilya. Ang kwartong ito ay dating sa isang alumnus na umuwi upang paunlarin ang kanyang bayan. Ngayon, turno mo na ate. Matuto ka ng husto at isang araw ikaw ang magpapasa nito sa susunod. Niyakap ko ng mahigpit si Maya at yumuko sa lahat ng nasa silid. Nang gabing iyon, isinulat ko ang unang artikulo ng bagong blog. Pamagat. Ang araw na nagpasya akong isinilang ulit sa Pilipinas at kung bakit hindi ko nababalikan ang dating ako. Pinindot ko ang publish ng hating gabi. Kinaumagahan, umabot na sa 1 milyon ang views at ang unang mensahe ay mula sa ina ng batang lalaki na nabali ang braso sa PGH. Ate Ana, binasa po ng anak ko ang artikulo nyo at sinabi na gusto niya pong maging doktor na gumagamot ng katawan at puso tulad ng natanggap ninyo sa Pilipinas. Salamat po at pinili niyong manatili. Ngumiti ako at nag-type ng sagot. Salamat sa pagbibigay sa akin ng bagong tahanan. Mula ngayon, mananatili ako rito upang sumulat, upang matuto, at upang ipasa ang natutunan ko sa Pilipinas. 1 taon na ang nakakaraan. Nobyembre 25, 2026. Nakatayo ako sa stage ng TEDx Manila. Simpleng puting t-shirt, ordinaryong jeans, walang mamahaling palamuti, mayroon lamang ngiti na nagmumula sa loob. Ang spotlight ay nakatutok, tahimik ang 3,000 audience. Yumuko ako bago sabihin ang unang pangungusap sa Tagalog na may bahagyang Russian accent, magandang hapon po. Ako si Anastasia, o kilala bilang Ate Ana. 1 taon na ang nakakaraan. Pumunta ako rito upang sumulat ng artikulo na nagmumura sa Pilipinas. Ngayon, nakatayo ako rito upang sabihin sa inyo na hindi ako binago ng Pilipinas, kundi pinayagan ako ng Pilipinas na magbago. Ikinuwento ko ang buong istorya sa loob ng 18 minuto. Mula sa karatula sa Ruso sa NAIA, ang 60 pesos na lumpia, ang ospital kung saan ang AI ay doktor ngunit ang puso ay tao, ang gabing umuulan sa ilalim ng Quezon Bridge, at ang araw na nagpasya akong isinilang ulit. Sa pagtatapos, tumigil ako ng ilang sandali at sinabi ang huling pangungusap. Maraming nagtatanong sa akin, bakit mabilis na umabante ang Pilipinas mula 2005 tungo sa 2030 sa loob lamang ng 10 taon? Ang sagot ko ay dahil dito, walang sinuman ang naniniwala na ang pag-unlad ay dapat magsimula sa perpektong tao, kundi naniniwala na ang pag-unlad ay magiging totoo kung ang lahat ng hindi perpektong tao ay maghahawak kamay. Hindi ito tungkol sa teknolohiya. Ito ay tungkol sa puso na hindi pumipili kung sino ang tutulungan dahil lahat ay iisang pamilya. Namatay ang ilaw. Ang stage ay lumiwanag sa libu-libong ilaw ng telepono. Lahat ng tao sa hall ay tumayo, pumalakpak at yumuko. Gumanti ako ng yuko, tuloy-tuloy ang luha. Sa likod ng stage, tumakbo si Maya na nakasuot ng graduation gown at niyakap ako. Ate Ana, graduate na po ako at mag-aaral po ako ng master's degree sa Moscow para maging tulay na sinabi niyo. Sa tabi niya, nakatayo ang batang lalaki na dating nabali ang braso, nakangiti ng malaki sa intern doctor's uniform. Nakatayo si Nanay Lumpia, hawak ang karatula, original lumpia recipe, 60 pesos pa rin. Yumuko si Lolo Ambo mula sa kanyang wheelchair. Lahat ng naging bahagi ng aking paglalakbay ay nakatayo rito. Humarap ako sa kamera na nagla-live broadcast sa buong mundo at nagsalita sa Ruso sa huling pagkakataon. Aking mga kababayan sa Russia, kung naniniwala pa rin kayo na ang Pilipinas ay 2005 pakiusap, pumunta kayo kahit 1 beses, hindi para makita ang matataas na gusali o AI, kundi para makita kung gaano kabilis madala ng pusong puno ng pagmamahal ang mundo sa hinaharap. At kung makarating kayo sa NAIA at makita ang karatulang Dobro Pazhalovat v Pilipinas, pakatandaan na hindi lang iyan isang welcome sign, kundi isang pangako na kahit gaano ka pa nagkamali, hinding-hindi ka iiwan dito. Yumuko ako sa kamera at tinapos sa pangungusap sa Tagalog. Salamat Pilipinas dahil sa paggawa mo sa akin. Mula sa isang bulag na mamamahayag, naging isang tao na nakakakita. Mabuhay sa 2030 at mabuhay magpakailanman. Namatay ang ilaw. Ang palakpakan ay umalingaw-ngaw ng matagal, kaya't pakiramdam ko, iyon ang tibok ng puso ng buong bansa na nagsasabi sa akin, maligayang pagbabalik sa bahay, magpakailanman.